Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Walang eksaktong taon. Karanasan ito ni Nardo. Nangyari ito, lugar ng Palawan. Si Nardo ay isang mangingisda sa isla ng Palawan. Mag-isa na lamang siyang naninirahan dahil nasawi ang kanyang pamilya mula sa hagupit ng isang bagyo. Malungkot man pero sinubukan niyang manatili sa bahay at natutong hindi umaasa sa iba. Bagamat napakasakit ng kanyang karanasan, ay hindi nabawasan ang pananampalataya niya sa Panginoon. Ang pangingisda naman ang kanyang hanap buhay. Natutunan niya ito mula sa kanyang ama. Subalit bukod sa pangingisda, siya din ay isang antingero. Si Nardo ay lumaki sa kwento ng mga matatanda, mga alamat na itinuturo ng kanyang lolo at ng iba pang nakakatanda sa baryo. Mula pagkabata, itinuro sa kanya ang mga kasanayan ng kanyang pamilya at komunidad sa pangangalaga laban sa mga nilalang ng dilim. Isa na rito ang paggawa ng mga anting-anting at ang pagsasagawa ng mga ritual na tumutulong sa pagprotekta ng bawat isa laban sa aswang at iba pang masamang espiritu. Si Lolo Edmundo ang unang guro ni Nardo sa mga lihim ng anting-anting at ritual. Isang bihasang antingero. Siya ang nagsilbing tagapagtanggol ng baryo laban sa mga kakaibang uri ng nilalang. Sa kanyang kabataan, si Nardo ay nagtataglay ng natural na pagnanasa at pagpapahalaga sa mga halamang gamot at sa mga espiritual na kasanayan ng kanilang komunidad. Subalit, ang mas malalim na kaalaman sa paggawa ng anting-anting at ibang ritual ay matutuklasan lamang niya nang magsimula siyang magsanay sa ilalim ng kanyang lolo. Samantala, ang baryo na kinalakihan ni Nardo ay isang tahimik at payapang pook na matatagpuan sa baybayin ng dagat sa gilid ng isang malawak na kagubatan. Itinatag noong mga nakaraang henerasyon, ang baryong yon ay may malalim na kasaysayan at nakaugaliang kultura ng pangingisda at ibang agrikultura. Ang hangin dito ay malamig at sariwa at tuwing umaga, ang mga pagsikat ng araw ay tinatanglawan ang mga kabahayan na may bubong na gawa sa nipa at kahoy. Ang mga daan ay makitid at batuhan, puno ng mga kalsadang liku-liko na tanging mga matandang bangka lamang ang makakapaglakbay patungong dagat. Sa gitna naman ng baryo ay matatagpuan ang isang maliit na simbahan, ang dambana ng baryo na itinayo bilang tanda ng pasasalamat ng mga tao sa kanilang puon. Dito ay maraming lokal na nananalangin tuwing linggo at iba pang mahalagang okasyon. Ang simbahan na yon ay simple lamang, nagawa sa kahoy at matataas na poste. Ngunit may malalim na simbolohiya ang bawat sulok nito. Sa harap ng simbahan kasi ay ang malaking plaza na palaging puno ng buhay, lalo na sa mga piyesta o pagtitipon ng mga tao. Ang baybayin ng baryo ay ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga tao. Ang dagat ay malawak at mapayapa sa kalikasan, at ang mga bangkang pangisda ay nakaparada sa mga tabi, handa para sa araw-araw na pangingisda. Habang ang araw ay sumisikat, makikita ang mga mangingisda na naglalakad patungo sa kanilang mga bangka. Bit-bit ang kanilang mga lambat. Para sa gustong mapakinggan ang buong istorya, pumunta lang kayo sa bio ko at i-click ang link. Yun lang mga kabaryo. Maraming salamat.